Mahiya naman kayo. Wala na kaming hiya. Hindi na ako excited sa SONA. Kasi yung sasabihin niya ay words. Words. Tanungin mo siya, hello, yung mga words mo nung una mong SONA, anyari? At balikan natin lahat ng SONA. Bakit ganun pa rin tayo? Hindi po ba? Words. Yan pong SONA yan ay words. Puro words. Pero sa gitna ng mga words na iyan, tanungin niyo po, yung inyong manggagawa na nakakadaupang palad, may pag-asa pa ba ang bayan na to? Madalas na aking mga nakakadaupang palad, nakakasalubong o nagtatanong sa atin, ayun hubang mga maalam sa nangyayaring politikal sa bayan, yung sumusubaybay sa mga balita, nakikinig sa mga balita. Kasi nga girl, itong SONA na ito sa Lunes, excited ho ba kayo na manood pa nito o mapakinggan ano pong sasabihin ni Ferdinand Marcos Jr.? Ang SONA sa Lunes ay pang 41st ng SONA. Ika-4 na isang SONA magmula nung nagkaroon po ng EDSA People Power 1. So, 41 na SONA. Kaya doon po sa mga nakatatanda siguro, baka ho nawawala na rin ng excitement. Sabi ko nga, yung iba siguro baka po excited, yung mga perhaps naimbitahan o yung mga ang iniisip, excited na akong isuot ang aking barong, ang aking gown, ang aking alahas. Oo, Pilipin yan, mamahaling relo. Yung panganay kong anak, 41 na eh. Ipinanganak 1985 eh. Hindi ba? So mga kapatid, kung pupuntahan mo lahat ng SONA nila, ano ang kanilang mga unang-unang sinasabi lagi? Ano ang kanilang ipinapangako sa bayan? Anong mga sinasabi nilang mga programang nagawa na nila, gagawin pa nila? Corruption. Natanggal si Marcos nung una because of corruption. And of course, no, human rights abuse, etc. etc. Corruption. Itong huling SONA ni Junior, mahiya naman kayo eh. Lalo pang tumindi corruption eh. Dati po, 100,000 lang ang ninanakaw nila, ngayon po trilyon na. Totoo naman eh. Lahat ng usapin ng mga issues po involving corruption nung panahon ni Cory Aquino, ayoko nang balikan yan, di ba? Yung mga lahat, Amari deal, hanggang sa panahon ni Gloria Arroyo na pinakamaraming issue din po ng corruption. Panahon ni Digong, meron din, di ba? Farmally, etc. 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 So, corruption. Sorry po, may nagbago ba? Nabawas-bawasan ba? Sa Lunes, ano pang asahan natin? Mahiya naman kayo. Wala na kaming hiya. I-replay ko yung mga sinasabi ni Presidente tungkol doon sa Yak Brothers, mga soundbite nila. Hindi, anyari. Kahit na nung panahon ni Noynoy Aquino, selective justice, ganun din ang issue eh. Pinipili lamang ang pinananagot. Pati nga itong impeachment, para baka pinahahaba ninyo eh. Kasi parang may hinihintay pa kayo. Nagkaroon ng EDSA 1, nagkaroon ng EDSA 2. Basic. Corruption ang pinagmulan noon, di ba? Joseph Estrada, corruption. Hindi po, nasaan ba ang problema? Is it the system? Kasi sabi nila, alam mo, mahirap kasi sabihin sa atin, 6 years lang ang presidente, paano daw ho kapag mahusay yung presidente, kapag marami siyang programa, hindi matatapos. Si Marcos nga, nung unang taon niya, party-party, di ba? Ano yung karera sa Singapore, etc. Nung una, di ba, isipin mo, parang happy-happy lang, and then, ganun din po ang nangyari, no? Eventually po, yun na, boom! Eto na, yung kanyang kasama sa party-party, mga sangkot pala dito. Panahon din po ni Pangulong Noynoy, ganun din po nangyari. Pero di ho ba nung bandang dulo na, saka sila nagsisingabot, nagmamadali na po sa proyekto kasi kung kailan na ho patapos, saka minamadali para magkaroon ka ng accomplishment. Kahit na ho yung Skyway na yan eh. Kailan pa nagsimula yan eh. And in fairness po, pinabilisan na rin, etc. Pag sinabi po natin SONA, yung mga na-accomplish at mga ipinapangako, definitely po, lalabas na naman dito, yung usapin ng edukasyon. Eto na. Doon sa agriculture po, ang solusyon, importasyon. Di ba? Edukasyon. Ano na naman to? Pag-uusapan natin, classroom. Ano pa? Teachers. Ano pa? Libro. At baka ngayon, ito, mabangkit na itong problema ko natin sa mga kabataan, di ba? And basic, yung quality of education. Nasaan ba problema? Is it the system? Is it the people running the system? Or is it the people electing those people running the system? Or lahat na po ito na pinagsama-sama. Health. Puntahan pa natin mga kapatid, itong modernisasyon ng transportasyon natin, pagkukommute, Diyos ko po, Panginoon. 30 kilometros lang na tren, importante, MRT 7. 20 taon na, di pa tapos. Kahit anong po, 1.5 kilometers per year.
ang ma-accomplish mo. Tapos na yan eh. Hanggang ngayon po, di pa rin tapos. Common Station, hindi pa rin tapos. LRT1 extension, remaining 6 kilometers, hindi pa po tapos. Masakit pong pakinggan, masakit isipin, pero please, magpakatotoo po tayo sa ating pong buhay bilang mga Pilipino. Magtanong-tanong po tayo. Tanungin natin ang ating mga sarili. Lalo na po sa mga kaidaran ko na nakapanood, nakapakinig ng SONA 41 years ago. Hanggang ngayon, ano na po ang nagbago?